Good morning. Tara, kape. So, na-mention natin yung tinatawag na bean attack sa video natin. So, apparently, itong bean attack is parang hard way of hacking or tinatawag na ng brute force. Ang ibig sabihin nito is talagang manual na sinusubukan bawat combination ng numbers, pati security number, and expiry dates ng card. So, dahil brute force to, sino bang gumagawa nito? Actually, hindi naman tao ang nag-e-enter ng details na yan at tinatry magkaroon ng transaction. Ang nangyayari dyan is that merong computer na nag-generate ng number at nagtatry na paulit-ulit at kung sino yung matapat na card number plus expiry date plus yung security number sa likod or yung CVV, naka-jackpot na sila. Paulit-ulit yan hanggang meron silang matsyempohan. And kung matsyempohan man nila, ito yun. Kung nakalock ang cards mo, mapoprotektahan mo ang sarili mo from this unauthorized transaction or from this bean attack. Well, sa bean attack kasi, alam na ng mga hackers, yung tipong simula ng number ay dito yan sa Mastercard. And then yung succeeding number, dito yan sa bank na yan. So, kahit pa paano alam nila yung identifiers ng Mastercard, then banks, and hindi na ganun sobrang dami ang i-generate nilang card numbers. Nag-research ako over the internet ng mga unauthorized transaction, pero kadalasan ang sinasabi nila is hindi nila nalalock ang kanilang cards. So, more often than that, it boils down sa prevention of locking your cards. Locking your cards will help you prevent any unauthorized transaction. It may not be that convenient because every time nagagamit ka, o-open mo yung app mo and i-unlock mo. And lalo na na-experience ko to kung nasa basement ka at walang internet. So, ang hirap, di ba? Instead na may convenience ka, lalo pang napapahirapan ng sarili mo. Dahil nga nag-evolve ang mga scammer natin, ang mga hacker natin, kailangan natin gawin yan. Until such time siguro na meron tayong maayos na internet connection or data na kahit saan pwede natin i-turn off yung cards natin or freeze unfreeze, kailangan natin talagang i-lock ang ating mga cards kapag hindi natin ginagamit. So I appeal to everyone to make it a habit this 2026 to always lock or freeze your card when not in use. So sana may nakuha kayong information for today's video.